Hello, Cancer! Maligayang pagbabalik at salamat din sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Cancer. Kunin niyo lamang po kung ano ang mga mensaheng nakarelate kayo. Itapon niyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na video ang kung saan tayo makaka-relate. Kaya subscribe lamang po tayo para masubaybayan natin ang next na upload ng mga video. Pero naniniwala rin naman ako na may dahilan kung bakit tayo napadpad dito. Maaaring merong mensahe mula dun sa oracle card ang siya makaka-relate tayo. So, para kay Cancer, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Uy, meron pang proyekto na hindi maisara. Si Kasha ito eh. Isa siyang yokai na nangunguha ng dead bodies para kainin niya or gawin niyang puppet. Scary, di ba? Everything will come to an end, pero sa ngayon, maaaring hindi pa totally, ano, ma-put to rest ang isang proyekto. Pwede din na merong partnership, business partnership, o katrabaho mo sa proyekto na to na hindi kayo nagkakaintindihan. O maaari din na meron kang ile-let go kung ikaw ay may business, may let go kang empleyado. Pwede din na kung ikaw nga yung head of this project, parang you will cut ties with somebody. Pwedeng ganon. Pwede din na hindi nga pagkakaunawaan generally sa love life, sa relationships mo. Doesn't matter kung relationship with your boss, o relationship with your lover, with your partner, medyo nagkakainitan pa kayo or hindi nagkakasundo o may hindi pagkakaunawaan. So, it's either nakakaapekto yun sa kung paano nyo i-handle yung proyekto. Pwede din na nakakaapekto yun sa kung paano kayo magtrabaho. Praning, si Cancer. Ito naman, tong yokai na to, ano siya, spirit siya, young spirit na hinihigop niya yung mga oil sa sa mga lanterns. Maaring may um, pagod na kakaisip ng mga kailangang iraos. Pwede din na yung tao na hindi mo kasundo ay parang nasa-threaten na yung ano mo, yung personal space mo. Kaya doon siguro nanggagaling yung kapraningan. Uh, Nag-overthink, pwedeng gano'n, nag-overthink ka doon sa kung ano yung pwedeng gawin ng tao na to behind your back. Pero nasabi ko na kapraningan kasi it's more of hindi ka sure kung ano talaga binabalak ng mga tao. Medyo may assumption, nasasakal. Medyo baka feeling mo malalamangan ka nung tao na to or meron siyang gagawin na hindi hindi mo magugustuhan. So might as well nagsi-steer na 'yun ng ano ng pot. So might as well cut ties ganun or I don't feel like ika-cut mo na yung ties. May disharmony pa lang eh. Hindi pa lang pagkakaunawaan. So, maaaring kino-contemplate mo kung totally magka-cut ka na ng ties sa taong to. Wala pang action of cutting ties. Mukhang nasa burnout pa lang si Cancer at parang iniisip niya na isama ko na kaya tong tao na to sa ile-let go ko sa buhay ko. Maaaring ganun. I mean, you're starting to get tired of trying to do the work and keep on doing the work. Maaaring in the recent past, ikaw ang tumatrabaho, ikaw ang nag-e-effort, ikaw ang nagpapakita ng concern kung paano quote-unquote aayusin tong sitwasyon na meron kayo. Pagod eh. Pagod yung napipick up ko na energy at ayaw mo na, you don't want to do the hard work anymore. Hindi dahil hindi ka talaga hardworking, pero
you feel like you have reached your point na nagawa mo na yung lahat ng kailangan mong gawin. Alam mo yung limitasyon mo enough para tumanggi na at hindi na mag-exert pa ng sangkatutak na effort para lang, I don't know, ma-please itong taong to o para lang mag-create ng harmony between you and another person. Kasi hindi na nagiging healthy for you. Pwede din na nauna na hindi ka, napapraning ka na, kaya naging nakaapekto yun sa nasi-stress ka na sa ibang mga bagay, kaya nakaapekto yun kung paano ka makipag-usap o paano mo i-deal itong tao na to. Parang alam mo yon yung si Cancer dumating doon sa point na yung sasabihin niya parang, "Oh, fuck it, bahala na. Ayoko na. Tigil na natin 'to." Yung gano'n. Parang kung merong mga tao nag-a-advice sa paligid mo na pag-isipan mo pang mabuti, um, hindi ka para umagri pa do'n, parang hindi ka na sang-ayon na pag-isipan pa siyang mabuti kasi para sa'yo, nagawa mo na yung lahat. I mean, hindi man lahat, pero nagawa mo na yung part mo, eh. Nagawa mo na yung part mo para ayusin siya. O basta may bagay na bumabagabag sa'yo ngayon at magpo-progress siya into something na darating ka sa point na mamimili ka na lang kung totally ika-cut mo siya sa buhay mo o may gagawin kang something na hihingi ka ng tulong sa ibang tao para maayos siya. Uy, why do I feel like parang nagawa ko na tong reading na to. Deja vu siya. Parang nagawa ko na tong reading na 'to sa'yo dati. At the end of the day, para siyang petty misunderstanding between you and another person. And it seems like, sa partner mo siya. Hindi talaga kayo magkasundo to begin with. Magkaiba kayo ng balak in life, magkaiba kayo ng vision, magkaiba kayo ng ugali, magkaiba kayo ng trip sa buhay. And for the longest time, it has worked. Pero ngayon, at beginning of 2025, it seems like meron ng parang tumitindi na yung hindi pagkakasunduan. Siguro major life decision ito na hindi kayo nagkakasundo. So, I don't think na aabot naman siya sa point na ikat ko na tong taong to sa buhay ko. Let's say married ka, it's not like makikipag-divorce ka. Let's say you're in a relationship, it's not like ano ka, it's not like makikipaghiwalay ka na ngayon. It's just that parang ano na, alam mo yung you have reached your boiling point, you have reached the end of the line, and sobrang nababurnout and nasa-stress ka na dun sa mga bagay na kailangan mong isipin with this person involved. I don't feel like meron kang gagawin eh na mabilis. And you'll take swift action. Yun ang nakikita ko. At the end of the day, you will still choose this person with this. Tingnan mo to, lovers. Oh. Ang lovers is, it's all about choices. Maaaring may, yung family nila, parang Romeo and Juliet to eh. Yung family nila, hindi, ha? Hindi sang-ayon do sa pagsasama na ito, pero at the end of the day, because of that desire for each other, gagawa sila ng paraan para at maggagawa ng sakripisyo para lang magkaroon ng meaning o magkaroon ng deeper relationship o para lang magkita sila, para lang magkaroon ng reunion. Maaari din na yung iba sa inyo ay merong tao na from the past na gustong makipag-usap sa'yo, puwedeng ex 'to, yung iba sa inyo gano'n, gustong makipag-usap sa'yo pero ang dami mo ng naiisip, ang dami ng script na tumatakbo sa utak mo na parang, "Anong kailangan nitong taong 'to sa'kin?" Parang I thought, he or she has been a part of my past na, pero bakit ngayon parang hina-hunt ako ng tao na 'to. You don't want to put in more effort para ayusin siya, but at the same time, you will do something para masolusyunan itong dilemma mo na ito. Maaari din na you will seek ang counsel from friends. Tatanungin mo yung mga tao sa paligid mo, ano yung magandang action step para maalis yung sarili mo sa sitwasyon na stressful sa'yo. Alam mo, nagawa mo na yung lahat eh. Alam mo na, see, yung iba sa inyo pwedeng tatakasan siya in a sense na may magmamigrate. Pwede din na yung iba sa inyo magbabakasyon. Pero may air of confidence ako na pick up kay Cancer. Air of confidence in a sense that
tiwala ka dun sa magiging desisyon mo. Tiwala ka doon sa yung gut feel na si Cancer very emotional siya, ruled by emotions. Minsan, malakas magtampo at magsha-shutdown kasi dahil dun sa tampo niya. Maaari din na madalas din na si Cancer ay meron siyang dadamdamin pero hindi niya sasabihin sa'yo. Pero itong kung ano man yung itatago ni Cancer sa'yo ngayon, kung cross-watcher ka, kung ano man yung hindi niya sasabihin, um, whatever she decides, he or she decides on, kung ano man yung mapagdesisyonan mo, Cancer, alam mo sa sarili mo na mula siya sa intuition mo. Malakas ang kutob mo na sa pagdedesisyon dahil nga sensitive sa energy si Cancer, ruled by emotions. Yung emotions niya dahil sobrang dikit at sobrang lakas ng ano niya, connection niya with his or her emotions. Yun din ang ginagamit niyang compass sa pagdedesisyon. Pagdedesisyon sa mga bagay-bagay. Maaaring sa utak ni Cancer siya ay napapraning na, nahihirapan na, nasa-stress out na, hindi matapos-tapos ang proyekto or hindi makaalis-alis sa isang issue from the past. Gagawa si Cancer ng hakbang na to face it head on. Aharapin ni Cancer ito. Hindi siya, tatakasan niya in a sense na hindi niya si sweep under the rug eh. Tatakasan in a sense na palalayain niya na yung sarili niya. Gagawa ng desisyon si Cancer para totally ma-release na yung sarili niya dito sa bagay na ito. Si Zenko, Justice. Si Zenko ay ang isa sa mga mababait na yokai, benevolent type of spirit of kitsune, of fox. She cares about truth and clarity. Si Cancer I kind of feel like it doesn't matter na kung ano man, hindi ko na kailangan malaman kung ano yung gustong mangyari ng tao na to. Hindi ako para makipagnegosasyon. Ito ang tingin kong tama kong gagawin at yun ang gagawin ko. Meron kang gagawing move na calculated at maaaring hindi ito yung inaasahan ng tao na kausap mo. Ito yung tingin mo na makatutulong sa sanity mo o magbibigay sa iyo ng maayos na ewan ko, disposisyon. Alam mo yung collective keeps on getting this. This is an omen for battle. Seven of Wands. Parang lahat yata ito yung nakakuha nito. O marami nakakuha nito. Blue Lantern, si Awandon. AOA. Pasensya na sa mispronunciation. Pero Blue Lantern. So, siya ang yokai na kakain sa mga guests sa isang event na storytelling event about ano may sinabi ko doon sa isa kong reading, Are You Afraid of the Dark? Magpapatay nila yung lantern kada kwento, kada storytelling. So, pagpatay na lahat ng lantern, so madilim ng lahat, doon aatake itong yokai na ito. So, this is something na may ano to may tapang, may confidence, may grit. Kung ano yung gusto niyang mangyari, yung energy na napipick up ko dito, lalaban siya, magre-resist. Kung meron mga bagay na hindi sang-ayon si Cancer, lalabanan niya yon at patutunayan niya na kung ano yung opinion niya o patutunayan niya na yung pinanggagalingan niya ang siyang hindi naman dapat masunod, pero ipaglalaban niya yung pinanggagalingan niya, ipaglalaban niya yung opinion niya, ipaglalaban niya yung truth niya. So, with that said, katabi pa siya ng Justice at under pa siya ng Knight of Swords, it seems like kung merong hindi pagkakaunawaan si Cancer ngayon, masyadong malakas yung paninira nung nung issue na to or nung drama na ito sa utak ni Cancer. At para hindi para trabahuhin pa ni Cancer na mag-adjust dun sa tao na in disagreement siya, kundi siya ay ano na lang, she will just walk away dun sa sitwasyon. Maaaring kung cross-watcher ka, maaaring may ginawa kang hindi maganda kay Cancer at
para kay Cancer, non-negotiable. Hindi hindi kanya mapapatawad sa ginawa mong yun. At para sa kanya, he or she needs to do right by him or herself. So, maaring aalis na lang siya sa sitwasyon or lalaban siya. Lalaban si Cancer, tingin ko. Lalaban siya. May Knight of Wands pa dito. Lalaban si Cancer. Kung ano man yung pinagdadaanan ni Cancer ngayon, he or she would not take it lightly. Parang, hindi ako para palipasin lang to. Hindi ko to palilipasin. At, although hindi ako e-effort, I mean, hindi ko ibubuhos yung 100% lakas ko para ayusin to. Pero, I will do everything in my power para i-assert, i-prove na hindi ako para kumbinsihin ka na ito ang tamang gawin, ito ang tamang opinyon, pero lalaban ako at itataguyod ko kung ano yung tingin kong tama. Doon ang gagaling si Cancer. And kung may kinalaman ito sa relationship, which is shown by these two cards, maaaring magpapalamig muna si Cancer. At the end of the day, ikaw pa rin ang pipiliin niya at meron pa ring hindi si Cancer ay para sirain tong relasyon na to, kundi gusto lang ni Cancer na gusto mo lang Cancer na i-air yung side mo at yun lang at pakinggan ka, yun lang ay enough na para sa iyo. Yun. Hindi susuko si Cancer. Hindi siya mag-back out. Hindi susuko in a sense na hindi niya easily i-give up yung dreams, hindi niya easily i-give up yung prinsipyo, hindi niya easily i-give up yung truth niya. Maaring yung truth na yun ay hindi yung truth ng kausap niya at doon nanggagaling ang hindi pagkakaunawaan. Pero para sa kanya, masabi niya lang or mapanindigan niya lang kung ano yung tingin niyang tama. Yun ang okay na siya doon. Kung decision maker si Cancer, baka nga gumawa siya ng bagay na padalos-dalos. Pero kung ano man itong bagay na padalos-dalos na ito, definitely, yun ang truth niya. At definitely, gagawa siya ng action. Lalaban si Cancer. Mind that, monkey. Oh, Cancer. If there's something that's bothering you or telling you na you're not good enough, tame it down. Kung ano man yung sinasabi sa'yo na makulit mong utak, huwag mong i-entertain yon kasi maaaring yon ang parang poison siya nakakalat sa utak mo. Halimbawa, kung meron kang pinag-iisipan na masama, may pinagdududahan kang tao, feeling mo people are out there to get you, you might want to free yourself from that situation. So, I wouldn't say, hindi ko alam kung dapat kong sabihin na wag mong labanan, don't resist, just walk away. I'm not really sure if that would help, pero whatever is your gut telling you to do it. And if ever man, yung utak mo ay i-feed ka ng mga thoughts na you're not good enough, yung thoughts na, ay, yung kausap mo na yan, meron siyang ibang kalantari, or ay yung boss mo, itatanggalin ka na sa trabaho. Chismis, ganon. Chismis ng ibang tao at chismis ng sarili mong utak na sinasabi sa'yo. I-catch mo lang yung thought na yon at layasan mo agad. Huwag mong tambayan kasi assumptions are very deadly. And marami ditong enerhiya, lalo na yung first part of your spread. Marami dito ay yung alam mo yung unstable, yung parang anxious ka kasi parang hindi ka sigurado sa hinaharap, tapos ang dami mong iniisip, marami kang hindi pagkakaunawaan, hindi kayo magkasundo ng tao, ng partner mo, o say katrabaho mo, at you run the risk na panghawakan yung mga ano na yun, energies na yun ng anxiety, what you think others think of you, at maaari kang lamunin nun at gumawa ka ng desisyon na padalos-dalos. Yan, padalos-dalos. Huwag masyadong magmadali. Meron kang gagawin, mag-charge forward ka. Itong dalawang to, malakas ang energy. There's that fire within you. Yung iba naman sa inyo, kung wala kang disagreement with a relationship, in a relationship, kung wala kang kaaway, or hindi ka sundo na tao, it seems like
meron kang, kung halimbawa single ka, meron kang life-altering decision na binabagabag ka for the longest time. At ang gagawin mo ay finally you would plan on it, and finally you would take a different route or a different course to charge forward to make it happen. So maybe you will put yourself out there, or maybe mag-strike ka ng partnership with somebody na hindi mo inexpect na lalapitan mo. So, regardless of any situation you're in, kung pag sinasabi sa'yo ng utak mo na you're not good enough, whatever, anything na you tell yourself becomes your truth. So, mind that monkey mind. So, iwan ko na yun doon, Cancer. Salamat sa pagbisita at sana makita ko ulit next time. Ako po si A. See you soon. Bye-bye.